Okay, welcome back po sa Coach Haji Vlog. God bless po sa lahat at sa inaabot ng programang ito. Kung ano man ang kulturang mayroon pa po kayo, kung gabi o tanghali o umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Kung umaga naman po, magandang umaga. Kung gabi naman po, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa mga nag-subscribe at salamat din po sa mga nag-views at saka nag-like. Thank you, thank you. Sobrang na-appreciate ko po yun. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. Pero kung mabigat naman po yung subscription, kahit yung like na lang at yung comment sa baba, thank you na po ako doon. At sobrang na-appreciate ko na po yun. At nagpapasalamat na po ako sa inyo. Ingat po kayong lahat, mga kapatid. Ingat po kayong lahat sa mga ginagawa natin. Okay? Ang tatalakayin po natin ngayon at bibigyan ng reaction at opinion ay yung tungkol sa inilabas na video ng 75 Emprante Battalion Philippine Army na talaga hindi nila matanggap dahil kanilang pinatutunayan na totoong nangyari ito sa mga kasama ni Franz Castro sa Tangalilod, Davao del Norte, doon sa mga batang kinuha nila o sinama nila. At ang matindi sa gabi nangyari. Okay, bigyan natin ng reaksyon niya po yan. Tapos yung kaganapan sa Congress, yung na-contempt si Atty. Lopez, Chief of Staff ng ating Vice Presidente. Yun, talakayin din natin. Bigyan lang natin ang, iugnay natin doon yung nangyari doon sa kwan at saka yung nangyari dito sa kwan, di ba? Okay, mayroon bang kwan? Magbe-benefits ba si Congressman Franz Castro sa ganong ginawa niya sa ating attorney ng Vice President? Okay, unahin natin yun sa military, yung nilabas na video. Alam ko po na napanood nyo na po ito. Matagal na po itong video. Napanood nyo na po ito. Ilang ulit na po itong napanood natin. Napanood ko ng ilang ulit. Siguro mga 2 times napanood ko na po ito. Pero ngayon ko lang na bibigyan natin ng reaction. Parang nagkaroon lang ako ng interest na talakayin yung tungkol ito. Okay? Yung nilabas ng military niyan, pinatutunayan ng military na totoo ang kaganapan na yon, na talaga meron silang binitbit ng mga kabataan doon sa Lumad. Ito'y pinatutunayan nila dahil unang-una, hindi nila matanggap, mga kapatid, di ba? Ng isang convicted criminal, di ba? Convicted 'yan si Congressman Franz Castro diyan sa Davao Court, nilabasan ng conviction yan. Hindi matanggap ng mga military nang kung sino pa yung convicted criminal, yung pa ang nagpakulong sa isang malinis na naglingkod sa bayan ng isang Atty. Lopez, di ba? Mahabang panahon naglingkod diyan. At yung mga ama niya naging judge, mayor, naging congressman. Ibig sabihin, talagang lingkod bayan yan. Ang hindi matanggap ng military dahil unang-una kung sino pa daw yung convicted criminal, yung pa nagpakulong. Kaya panawagan ng mga sambayan ng Pilipino. Alam mo naman, nag-trending po ito na dapat makulong na itong convicted na to, na congressman na to. Bakit nananatili pa sa Congress, di ba? Bakit nandiyan pa yan? Bakit hinahayaan at pinapayagan na magkaroon ng pagkakataon pa na kung sino pa yung kung may criminal na usapin, yung pa ang nagpakulong sa isang malinis na attorney, di ba, Lopez, di ba? Iyon ang hindi matanggap ng military. At totoo'y pinapatunayan po yan. Dahil napanood naman natin yung mga video yan. Alam ko po, napanood yun po. Pero mas ang nabigyan ako ng pansin dito, talaga alam natin may plano sila. Meron silang tinatawag na planong dalhin yung mga bata. Bakit? Gabi po nila isinagawa yan. O, di ba? Ay nakompronta sila ng mga magulang nung dato dun. At nilabas nga dun. Ang matindi pa, mga kapatid, sila pa ay gustong ipablatter yung mga lumad na yan. Ay ang tanong nung isang mother doon, isang nanay na ginang na may bata rin, may anak din siguro na dala, bakit kami ang ipapablatter nyo? Kayo ang nagdala ng mga bata. Ang katuwiran ng mga teacher, kasama na si Franz Castro sa Saturno Campo, di ba? Mayroon daw request o mayroon silang i-rescue ng mga teacher tungkol doon. Dahil ganun nga, may kaguluhan ata. Pero sabi nung isang ginang, walang kaguluhan dito sa aming tribo. Malinaw po yun, pakasama na yung dato. Wala po yung kaguluhan dito sa aming tribo. Kung talagang gusto nyo dalhin yung mga teacher, ba't hindi yung teacher ang dalhin nyo? Ba't isinasama nyo pa yung mga anak namin? Maganda naman po, di ba? Kaya bukod doon, nagpapatotoo yung isang dato na maging yung kanilang estudyante doon na anak nila, sila ang pumatay. Iyay base doon sa sinabi ng isang dato, di ba? Kaya ayaw na namin sa inyo. Di ba? Kung kayo gusto nyong kunin yung mga teacher dito, dalhin yung mga teacher nyo, ba't isinasama nyo mga aming mga anak?
di ba? Kasi yung mga kapatid, front lang talaga nila yan. Yung, kunwari, magtuturo sa isang urban area, magtuturo yung mga teacher o bahagi ng kuwan kasi yan eh, mga estratehiya ng mapakaliwang grupo na nandiyan sa atin na tuturuan pero yung pinaka-agenda nila yung ideolohiya na kanilang pinanindigan gusto nila isalin sa mga bata. Kunwari, tinuturuan yung pag-aaral pero meron talaga silang hidden agenda dyan para makuha nila yung maturuan yung kanilang mga ideolohiya doon sa mga bata na yon. Talagang nagre-recruit sila dyan sa mga ganyang estelo. Talagang ganyan. Yung pinatunayan ng military. Ganun ang nangyari. Tapos pinatunayan ng isang ginang at isang dato na talagang kayo ang nagdadala ng kaguluhan dito sa aming tribo. Hindi po kami. Hindi yung mga batko niya. Kayo nagdala ng kaguluhan. Maging yung aming mga dato kasama sa mga namatay, yung aming estudyante, kayo ang mga pumata. Di ba? Bigat na akusasyon yun. Di ba? Pero pangatwiran ng mga teacher, hindi daw, kasi nga may reklamo. Tungkol dun, gusto lang nilang i-rescue. O sige, tanggapin na natin na gusto nilang i-rescue yung mga teacher doon. Ba't kailangan nyo dalhin yung mga bata? Yun lang, simple doon, di ba? Isa sa mga kidnapping na yan, di ba? Ang matindi ba, ang motive po mga kapatid, sa gabi isinagawa yan. O, nakita nila yan. Kaya, nagkaroon ng pag-uusap doon sa isang barangay hula ata yun, doon sa kaganapan na yun, at pinatunayan na talagang, kumbaga, talagang gusto nilang dalhin yung mga bata. Gusto nilang kunin. Pero ang matindi doon, siyempre, dedepensa, ay hindi daw ganun pangyayari, hindi daw ganun. Gusto lang nilang makatulong. Ay kung talagang gusto nilang makatulong, bakit yung mga teacher lang ang dalhin nyo? Hindi kasama yung mga bata. Kaya napatunayan yan at nabigyan ng conviction niya si Franz Castro, pati ng Santoro Campo, sa nangyaring yan, kaganapan na yan. Kaya nga, sabi nga, nag-apila lang yan umapila lang yan. Di ba? Karapatan naman yan ng bawat akusado na umapila. Pero ang tanong ito, di ba? Tinanong po kasi ito, isama na natin. Tinanong po kasi ni Congressman Acop, itong si Attorney Conti, kasamahan na Castro yan, sa Bayan Muna, Attorney Conti, nung dumalo si Pangulong Duterte doon sa hearing sa Congress. Tinanong niya kung ano daw masasabi niya sa isang taong conviction o criminal, kung anong nananatili ba siyang convicted kahit nag-apila siya. Ito ang sabi niya. Sabi ng Attorney Conti, maliwanag in a quote here, tingnan natin, sabi niya, ang isang criminal, ang isang criminal daw ay masasabing kung ikaw ay isang convicted kahit mag-apila ka. Kahit mag-apila ka, nananatili pa rin ang pagiging convicted mo. Iyay base nung kanilang Attorney Conti. Kasama nila yan. Sa bayan mo na yan di ba? Magkakasama yan. Ibig sabihin, kahit umapila ka pa, nananatili pa rin convicted ka. Kaya yun, nagalit na yung military. Baga, inire-research na nila yung kaganapan na yun. Kung bakit, kung sino pa yung kumbiktado o kung mayroong conviction sa korte, yung pa nagpakulong sa isang Attorney Lopez na malinis ang kanyang panunungkulan o matagal na nanunungkulan sa ating bayan, lingkod bayan din talaga. Bakit sila pa? Ang ginawa lang naman, di ba? Ganun lang, ni-raise out lang naman yan. Kaya ang masakit doon mga kapatid, yun nga, isang kumbiktadong tao o isang kriminal, di ba? Sa katauhan ni Franz Castro na nandiyan sa Congress, yung pa ang may gana o may kapal ng mukha na magpakulong sa isang Attorney Lopez, di ba? Masakit po yun. Unang-una, pinatunayan na yan. Totoo yan. Ang nangyari kung bakit nila dinala yung mga kabataan sa isang parte na yan, sa isang lugar dyan sa Davao del Norte, sa Talingilod, di ba? Talagang pinatutunayan ng mga military na totoo ang nangyari. Talagang tinangay nila yung mga bata. Kaya nga lang na nakuha sila, napag-alaman. Kaya na-rescue nila yung mga hindi natuluyan na namadala yung mga bata. Excuse me. Ganun ang sentimento ng 75 Infantry Battalion Philippine Army na kailangan dahil may conviction ka, tuluyan dapat siya ang makulong. Yan ang mga panawagan ng mga sambayan ng Pilipino na dapat ito ang makulong dahil ito ang kriminal di ba? Yun ang mga nasagap na napanood natin, nakita na natin sa mga comment. Trending po ito mga kapatid, talagang binalik-taktakan. Kaya ang tingin ko para nagkamali si Congressman Franz Castro sa pag-contempt kay Attorney Lopez.
mukhang bumalik ka agad, kumbaga, nilabas uli yung mga ganitong kaganapan. Kaya, ayun, titingnan natin yung susunod mga kabanata, di ba? Okay, mga kapatid, sundan natin yung kwan. Ang masakit lang doon, mga kapatid, sandali lang po, okay, dumaan kapatid. Ang masakit lang po kasi doon, mga kapatid, kung maganda yung layunin mo, bakit sa gabi mo isinagawa yung pagkuha sa mga bata? May layunin. Meron sila yung agenda na para kunin yung mga bata. Yun ang masakit doon. Tapos, di ba rin, depensa sila. Diba? Pero napatunayan niya. Kasi hinatulan sila ng korte sa Davao del Norte. Kaya totoo yung kaganapan. Okay? Sunod natin mga kapatid yung naging contempt niya kay Attorney Lopez. Okay? Nag-benefits ba si Congressman Franz Castro sa kanyang ginawa? Tingin ko hindi. Bakit? Naungkat yung Tapos marami nananawagan, di ba? Parang karma din. Okay, bumalik sa kanya. Parang nag-bounce ba? Yung ginawa niya kay Atty. Lopez, parang nag-bounce uli sa kanya. Lumitaw yung pagkatao niya doon. At yun nga, may backup ng mga military yung nagtatanong. At nagpalabas ng video na yan dahil sa page ng kanya 75 Infantry Battalion, Philippine Army, nilabas yan. Ibig sabihin, mga military to. Nag-bounce sa kanya. Kaya yun ang panahon. Yun ang masasabi natin na hindi naging benepisyo sa kanya yung pag-contempt kay Atty. Lopez, di ba? Kaya ang dahilan lang no pag-contempt niya, yung mga tanong kasi kay Atty. Lopez, nasagot naman lahat. Ni-reach out niya. Pero ang naging contempt niya talaga doon kay Atty. Lopez, yung tungkol sa letter na huwag ibigay yung record sa House of Representatives. Regarding do sa confidential fund, yung mga tinatawag na kung paano ginawa, di ba? Ang katwiran niya, di ba, sabi nga ni Atty. Lopez, iyo'y bahagi ng aming request lang. Kung pagbibigyan kami ng COA, okay lang. Kung hindi naman, sila naman. So, kasi, independent body ang COA, di ba? Sila nagre-request lang. Yun ang hindi matanggap, di ba? Ni Franz Castro, ni Congressman Acop, di ba? Dahil meron daw silang karapatan na imbestigahan. Pero ang sabi nga niya, di ba? Bakit ni-request mo yan? Na huwag ibigay sa amin ang record na yan. Dahil unang-una, ang katuwiran ng Atty. Lopez, hindi pa tapos yung investigasyon, di ba? Wala pang pinal. Tapos bukod dun, mayroon silang 6 month, di ba? Base doon sa last na kon, mayroon silang 6 month na ibinisa ng COA para ipaliwanag yung record, di ba? Ibig sabihin, yun ang inire-request nila. Na wag kasi, di ba? Hindi pa naman pinal yung desisyon ng COA o hindi pa naman naibibigay yung lahat ng record. Pero yun ang ni-request na wag ibigay sa House of Representatives yung mga record na yan. Bakit? Unang-una, di ba? Ni-raise out ng attorney yung mga tinatawag na separation of power, di ba? Tama lahat yun di ba? Bagamat meron kang mandato o meron kang motu proprio na aalamin yan. Pero, lagi natin tatandaan, independent body po yung COA, di ba? Ang nakakaalam lang yan, kasi isa pa, kwan yan, tinatawag na confidential fund yan, di ba? Confidential fund na masasabi, kaya nga po kung confidential fund. Ang nakakaalam lang niya, alam niyo kung sino lang? 3 lang ata. Yung presidente, Senate President at saka Congress. Ang binibigyan lang ng copy. Di ba? Congressman po sila. At ang trabaho nila, gumawa na batas. Hindi yung magalungkat ng mga ganito. Bagamat meron silang tinatawag na motu proprio na alamin at investigan, alamin yung mga tinatawag bawat agency. Dahil meron silang nakaatang dyan. Pero, lagi nyo tatandaan, di ba? Ang COA ay independent body. Pero pinersa nila yan. Nakuha yung record na yan. Nasamantala, ang nakalagay sa tinatawag na memorandum ng COA o memorandum ng bawat ahensya, yung 3 lang ang mabibigyan ng copy. Regarding dyan, yung Pangulo, Senate President, at saka yung Speaker of the House. Bakit nilathala yan? Di ba? Di ba, kwan yan? Tinatawag na maling kwan yan di ba? Pero, siyempre, ipinipilit ng mga congressman na kailangan nilang gawin yun. Bakit? Sila, may karapatan din sila. Pero, di ba, ini-raise out naman yung tinatawag na separation of power, di ba, ng Atty. Lopez, kung paano sinasagawa separation of power. Pero hindi nila matanggap yan ng mga congressman sa pangunguna ng, siguro, speaker, kasi may panawagan na speaker na lumarap daw, di ba? Sasabihin lang ni Francis, hindi, wala daw basbas o walang sinasabi ang speaker regarding doon. Wag nyo, nako, hindi kami pinanganak kung kailan lang. Alam namin yung mga ganyan. Bakit ba naging speaker siya, di ba?
Kundi niya, wala siyang kaalaman tungkol dun. O wala siyang tinatawag na atas dyan o ano pa man. Kung mayroon man, nagtatanong tayo kung totoo may atas ka ba. Tatanong lang naman tayo. Pero bilang speaker, alam mo ang lahat nakapaloob sa House of Representatives. Kung anong gagawin o anong mga dapat gawin, di ba? Kung anong atake. Kaya nga nung last, di ba, napanood natin, challenge niya ang Vice President, humarap ka para ikaw mismo sumagot sa mga katanungan. Ibig sabihin, meaning, may alam. Diba? Tapos i-realize ni Congressman Castro na hindi wala daw sinasabi ang speaker tungkol doon. Please, wag kami. Dahil unang-una, hindi naman kami pinanganak kung kailan lang. Kung kayo, napapaikot nyo yung iba, hindi kami. Huwag nyo kami paikutin sa isang parte, di ba? Yun. Nakabuti ba sa kanya? Hindi. Baka ito nga yung makasama at mapadali yung pagkukulong sa kanya. Bakit? Baka maglabas na ng decision ng Supreme Court regarding doon sa kanyang apila. Dahil sabi nga ng attorney nila o ng kasama nila o mga kaalyado nila, nananatili pa rin convicted yan ang isang criminal na convicted na hinatulan sa isang korte. O nananatili, bagamat umapila. Diba? Nananatili pa rin siyang kumbiktado. O anong ibig sabihin? Bakit hinahayaan ng Congress ang isang convicted criminal na isang congressman na ganituhin ang isang abogado na malinis ang panunungkulan? Bakit hinahayaan nila yan? Kasi nga yun nga, meron silang naratibo tungkol doon. Napansin nyo mga kapatid, yung after ng contempt niya sa Atty. Lopez, di ba? Nag-bumps pa yung dalawa. Si Acop at saka si God. Tuwan-tuwa. Diba? Tuwan-tuwa si Franz Castro. Nag-bumps pa yung dalawa. O, ibig sabihin, success. Napakulong natin. Diba? Nakita niyo yung video? O, yung ba yung ibig sabihin, meron talagang silang tinatawag na stick to the plan. May plano talaga sila i-contempt. Diba? Ang attorney Lopez. Bakit? Nagdiwang nga sila. Nagdiwang sila. Diba? Nagdiwang sila sa isang parte na kulong nila yung isang, parang kanyan mga kapatid, para mapilitan ang Vice President tungkol doon. Kasi tao niya yan, di ba? Parang sige, ito, yung mga, kaya nga sabi ko nga mga kapatid, isang convicted criminal, pero nag-aasta-astahan na ganyan. Sobrang kapal na mukha talaga, di ba? Pero bakit nangyayari yan? Kasi pinahihintulutan ng pamunuan ng House of Representatives. Bagamat sabi nga, umapila. Karapatan naman niya yung umapila. Pero sabi ng isang attorney, nananatili pa rin convicted criminal siya. Bagamat nag-apila siya. Ganun po yun. O bakit hinahayaan na isang convicted criminal ay magpakulong ng isang malinis na nanungkulan ng mahabang panahon. Di ba? Di ba? O anong ibig sabihin niyan? May plano sila. Usapan na po nila yan. Di ba? May plano talaga. Kasi kung wala silang plano, bakit magdiriwang? Naggano pa, nag-bumps up yung dalawa. Si Acop at saka si Franz Castro. Ginano, no? Nagsaya. Naggano pa. Sayo-sayo pa. O ano, di ba? After ng contempt, di ba? Ibig sabihin, usapan na talaga na siya ang magko-contempt doon. Di ba? O, at base doon sa naglabasan, allegedly, tatanong lang. Ay meron daw premium 1 million. Ewan ko kung totoo. Ni-reach out ko lang kasi nakita ko lang. Pero, allegedly lang yun. Kung totoo, na yung pag-contempt o pagkulong sa isang Atty. Lopez ay may reward, may kaukulang pabuya na 1 million. Hindi po tayo sigurado, nagtatanong lang po tayo. Nagtatanong lang po kami kung totoo ba? Di ba? Wala tayong kuwan dyan. Allegedly, okay mga kapatid, yun yung masakit doon mga kapatid. Kaya yun, nagkaroon ng tinatawag na pag-alma o pagsagot ng Philippine Military Academy. O itong Philippine Army pala, sorry. Sumagot yung Philippine Army, 75 Infantry Battalion, Philippine Army. Na bakit kailangan mangyari yun sa isang malinis na nanungkulan ng isang abogado, di ba? Bakit nangyari na siya pang nakulong samantalang dapat ang nakakulong yung may conviction sa isang korte. Yun ang nire-realize nila na dapat na mangyari. Kaya base doon sa nabasa natin na mga comment ng mga tao, mga sambayan ng Pilipino, mga Pilipino, kabuuan nun. Talagang kailangan makulong na yung isang convicted congressman diyan sa kanyang ginawang mga pagkidnap doon sa mga bata sa mga lumad. Yun ang kwan doon, ang matindi doon. Nakakalungkot mga kapatid, unang-una.
isang institusyon na alam natin na gumagawa ng batas, di ba? Ayan sa katauhan o sa isang ng House of Representatives, di ba? Nakakalungkot mga kabayan. Unang-una, wala nang nagawa. Diba? Yung mga congressman, puro ganito na lang. Pagsasayang ng pondo sa hearing na yan, halos ilang oras, 14 hours, hindi na nakagawa ng batas. At inaatupag yung ganitong klaseng mga demolition job o itong mga bagay na pag-atake sa mga individual. Wala nang ginawa po. Sa buong, yun. Puro contempt na lang ng contempt. Hari sila ng contempt. Wala nang ginawang batas. Samantala, ang dapat ginagawa ng isang congressman ay gumawa ng batas. Di ba? Bumalangkas ng mga makabuluhang batas pero wala nang nagagawa. Bakit? Diyan sila nakapokus para durugin yung isang Sara Duterte. Para sa kanilang alam, hadlang sa kanila sa darating ng mga panahon. Lalong itong parating na 2028 presidential election. Kaya yan, dinudurog nila yan. Pero tingnan nyo mga kapatid, durugin pero hanggang ngayon, 1% pa rin ang tambalos-los sa rating. Ang dami nang pinabigay na pera. Ayuda, ang dami nang binigay na ayuda. Lahat ng bigas may nakatatak na lahat ng pabalot ng bigas ay may tatak ng Romualdez. Hindi yan pupunta sa isang kalamidad ng walang nakalagay na MR. Martin Romualdez, di ba? Ang lalaking tarpaulin na nakabalot sa malalaking truck. Pero tingnan mo, hindi naman niya pera yon. Pera ng sambayan ng Pilipino yan. Pero kiniklaim niya na ito bigay ng congressman. Speaker, di ba? Bago pumunta yan sa mga kaganapan ng kalamidad, kailangan may tarpaulin yan. Hindi nyo napansin yung pagkakaiba ng Vice President. Yun, Vice President, nakalagay lang, Vice President. Yung talagang Office of the Vice President. Pero sa kanya, MR, Romualdez, Martin Romualdez, yan. Tapos, yun, pamimigay. Ultimo balot ng bigas, may tatak. Yun ang kaibahan mga kapatid. Sana makita nyo, mga kapatid, kung paano winawaldas yung pera natin. Sabi nga ni Bongbong Marcos, ang ating Pangulo, bawal ang waldas ngayon. Pero nakikita naman natin kung sino ang totoong nagwawaldas. Di ba? Nakikita natin kung paano sinasayang ang pondo mula sa pag-iimbestiga, sa ayuda, lahat yan. Di ba? Waldas yan. Di ba? Kaya sana makita yung mga kapatid ang kaganapan. Basta ako lagi ko sinasabi mga kapatid, nakakalungkot yung kaganapan. Isang institusyon na House of Representatives pero nababalutan ng malaking tanong, malaking katanungan, maraming nagda-doubt, maraming nagre-reach out kung ano na nangyayari sa ating bansa, lalong higit dyan sa mga pag-iimbestiga na wala namang kabuluhan at hindi naman mapapakinabangan ng sambayan ng Pilipino yung anuman ang kaganapan dyan. Hindi naman makakapagpagaan ng mga bilihin o ano pa mang bagay na para magbenepisyo yung mga Pilipino. Lagi kong sinasabi pag mali, pag tama, doon tayo magsama-sama. At God bless po sa inyong lahat. At nawa, nabigyan natin ng kaunting opinion at reaction. Ito'y bahagi lang ng opinion ko bilang Pilipino at karapatan ko po yun, magbigay ng opinion. At napanood nyo naman po yan at reaction. Okay mga kapatid? Lagi tayo mag-ingat at salamat sa inyong lahat. God bless po.